Welcome to Pinas Insider. Kami po ay galing ng Region 8, mga waray nun. Sa bayan ni Martin Romualdez, na masyadong mayabang, kala mo kung sino. Nangarap maging vice-presidente. Pati presidente, yung Tacloban nga, hindi niya mapaganda. At saka huwag siyang pakakasiguro kasi meron na siyang kalaban sa susunod ngayong kung sakali na magtuloy yung eleksyon. Kaya kabahan ka na. Dahil yung mga pangarap mo, biglang babagsak yan. Tsaka hindi talaga kami titigil hanggat hindi kayo napaparusahan sa mga korupsyon, sa mga perang ninakaw nyo sa taong bayan. Napakadami yung kasalanan sa amin, sa totoo lang. Kami nagpapakahirap dito, pupunta talaga kami dito sa Maynila kahit matulog kami dito sa wag lang matuloy-tuloy lang yung aming laban dahil sobra-sobra na yung wala nang hustisya. Justice wala na. Batas nyo, pinairal nyo, pes ngayon. Batas ng mamamayang Pilipino, pairali namin para pabagsakin kayo. Dahil kami, ang nagluklok sa inyo sa pwesto, kami rin ang papabagsak sa inyo. Hindi kami takot kung sino mga pulis na papaalis sa amin dito, kung sino man dyan. Dahil mga mamamayang Pilipino ang mas may karapatan. Dahil kami ang nagpapasahod sa inyo. Kami ang tunay na nagluklok kung saan man kayo ngayon. Kaya hindi kami titigil hanggat hindi kayo bumababa dyan. Sa amin ngayon dito, ang aming presidente na walang iba kundi si Sara Duterte. Hindi na si Marcos, si Sara na. Hindi kami papayag na hindi siya papalit sa inyo. Pag matapos itong hindi kami alis dito hanggat hindi napapalitan dahil wala na. Weak! Papit ka lang ni Tabaluslos at ni Lisa Taras. Ang dami ng hirap na hirap na. Ang dami na namang nababaliw. Mga mahihirap dahil hindi nakakain, dahil wala makain, dahil mahal ang mga bilihin. Ha? Hindi pwedeng ayuda ng ayuda. Hindi naman kayang ayudahan lahat ng mga taong nahihirapan eh. Yung mga binibigyan nyo lang, yung mga ng mga luwag para sa mga pang-camping period lang. Tapos ngayon, lahat maglalabasan kami. Hindi kami aalis dito ng Maynila hanggat hindi kayo bumababa dyan. Magda kayo pag bumupo na yung aming bagong presidente. Walang iba, Sara Duterte, bagong presidente. Diyan muna. Marami kasing nagsasabi. Hindi ka daw waray. Magwaray ka nga, manawagan ka sa mga Tagaliti na huwag iboto si Tambaluslos. Maupay nga, wala pa iyong matanan. Adi kami mga taga-Region 8, nananawagan na iyong ayaw niyo buto Martin Romualdez, kay Curaco Titinduro, Biratania Iroy. Ayaw na pag pinangarap pa, Romualdez, Martin Romualdez, kay dili ka na magdadaog. Kay tanan, tatabangan na mo ito namong kandidato nga maperdi ka. Amo na ito. Sino yung kandidato mo sa 1st District? Ayun, yung pinakamalakas namin at pinaka-agila ng Region 8, walang iba, kundi si Tita Nene Amago Bacale. Yan ang tatalo sa'yo. May nagawa ba si Tambaluslos sa Leyte? Puro ayuda na hindi naman yung pera. Puro ayuda na galing naman sa nakaw mula sa kaban ng bayan. Ngayon, wala ka ng akap. Mamumulubi ka na dahil sisingilin ka ng mga inaayudahan mo. Ano pa? Ang balita ay sa survey, si Martin Romualdez ay bagsak sa survey sa pagiging kongresista at nangunguna si Ma'am Nini. Tama po ba yun? Tamang-tama po dahil sa totoo lang, wala namang may gusto na yan sa kanila sa Tacloban. Alam naman ng mga tao at saka hindi naman naniniwala ang mga tao sa mga fake news na pinararating nila na puro mga panira lang sa mga Duterte dahil alam naman nila kung sino yung tunay na mga tumulong sa Tacloban nung time na kailangan namin ng tulong. Walang iba kundi ang Duterte family. Mayor pa nung si Tatay Digong. Talagang pumunta yan sila doon para tumulong kaya tumatanggap lang ng mga ayuda ng mga tao doon pero wag kang pakasisiguro Martin na ikaw ang ibubuto sila dahil ayaw na nila sa inyo. Saan ka ba? Tacloban ka? Tacloban? Marugo. Naanuhan din ng Yolanda yun. Opo, lahat apektado. Ano ang masasabi mo dito sa sinasabi ni Martin Romualdez nang unang tumulong daw sa Tacloban, apektuhan ng Yolanda ay Bicolano? Ay, hindi po totoo yan. Puro naman walang katotohanan lahat ng mga sinasabi nila, puro fake news. Binabaliktad lang nila lahat ng katotohanan. Liars go to hell.
yung mga mangmang, kahit mga bata ngayon, hindi nila manuloko. Iba ang panahon ngayon sa panahon noon. Sinong unang tumulong sa Tacloban? Rodrigo Rua Duterte, mayor pa siya noon, pati yung anak niya si Basti sa 911 rescue team. Andun yun sila. Anong masasabi mo doon kay VP Sara na binabatikos ngayon si VP Sara dahil po sa sinabi niya, hindi ako magpapatawad. Dahil sobra-sobra na, kumbaga inapuno na yung salop. Kung sa abilidad lang, Karapat-dapat bang patawarin si Bongbong Marcos? ay hindi, walang kapatawaran yung ginawa niya. Hindi lang, hindi kay VP lang, kundi sa mamayang Pilipino. Ngayon, si PBBM nagpatawag ng mga kongreso, fellowship, di ba? Fellowship? 200 congressmen pumunta doon sa Malacanang. Tapos itong mga kongresista na ito, nagpasa sila ng mandato na protektahan nila si PBBM na hindi raw mag-destabilize ang kanyang administrasyon. Anong masasabi mo doon? Ay, Kahapon, the other day yung nangyari, last Thursday. God is with us. Lalabas din ang katotohanan. At saka kahit kailan, walang nanalong kasamaan laban sa kabutihan. Lahat yan may kumbaga nga, yung gaba hindi magsaba. At saka kayang-kaya ni VP Sara yan. Kahit wala pang hindi naman namin nagtulong sa amin niya, pero mas sabi nga, mas magaling yung anak ko kaysa sa akin. Yun lang ang tandaan nyo. Tsaka, no turning back. No turning back. Ano masasabi mo doon sa meron pong pangatlong nag-file ng impeachment complaint? Pero hindi pa alam kung sino itong mga kongresista raw. Nag-file ng pangatlong impeachment complaint. It turns back to them. Babalik lahat sa kanila yung mga